mahigit 3.7 milyong Pilipino ang hindi pa rin rehistrado sa kanilang kapanganakan. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang may pinakamaraming batas for the protection of children sa buong mundo? And yet, meron pa tayong about 3.7 million Filipinos, hindi lang naman itong mga bata, na unregistered. Yeah. Gulat kami, NCR, marami pa ding unregistered. So tatanong namin yung mga dahilan. Hindi nila alam yung importansya ng birth registration. Umabot na ng ganitong edad, hindi rin makakagraduate kasi wala siyang birth certificate. Sa tawi-tawi, 10 piso yung problema. Di ba yung kayang tugunan ng gobyerno? So, yun yung mga bagay na pinaglalaban namin. Yung mga ganyan, walang kakayahan, sagutin nyo na, huwag nyo ng pagkakitaan. Ikaw ang pumunta doon. Ilapit mo yung serbisyo sa tao. Panawagan natin to sa mga local government units kasi sila talaga yung nag-i-impose ng mga fees. Isa itong napakahalagang gawain na dapat pagtulong-tulungan natin. Tulang-tulog na lang, 100 taon na siya. Siguro naman hindi nakalabisan na baguhin na natin yung batas. Binibigyan ng authority ang PSA na mag-investigate ng mga falsified birth certificates. Ang daming importante, relevant, timely, at urgent na mga provisions na nandun sa BI. Lahat ng Pilipino dapat may birth certificate. Tama. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 3.7 milyong Pilipino ang hindi pa rin rehistrado sa kanilang kapanganakan. Nakakagulat pero totoo at dahil dito, nawawala ang mga karapatan nila bilang mamamayan. Ako nga pala si Attorney Georgie Alcaraz at pag-uusapan natin ang late birth registration at kung bakit ito isang silent emergency na dapat bigyang pansin. Tara! Makinig at matuto, welcome to Batang One TV. Kaya naman pag-uusapan natin ang Universal Birth Registration at ang mga issue na kakibat nito. Makakasama natin ngayon si Ms. Nenita Dalde, Deputy Executive Director ng Philippine Legislators Committee on Population and Development or PLCPD para bigyang linaw ang lahat ng ito. Si Ms. Dalde ay bahagi ng PLCPD, ang organisasyong tumatayong convener ng Child Rights Network. Isang samahan ng mga organisasyon na nagsusulong ng karapatan ng mga bata sa Pilipinas, lalo na sa edukasyon, kalusugan at proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. Bilang Deputy Executive Director ng PLCPD at aktibong miyembro ng Child Rights Network, pinangungunahan ni Ma'am Nenita ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng civil registration system upang matiyak na lahat ng batang Pilipino ay may legal na pagkakakilanlan at akses sa mga pangunahing serbisyo. Sa ating unang bahagi, simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang Universal Birth Registration at bakit ito mahalaga para sa karapatan ng bawat bata? Dito rin natin mauunawaan kung bakit kinakailangang gawing libre at accessible ang birth registration. Ma'am Nenita, thank you for gracing us with your presence. No? How should I call you? How should we refer to you? Thank you, Attorney. So, magandang araw sa lahat. Ate Neats na lang kasi yan din ang gusto ko makilala ko ng sambayanan. So, para pag tumakbo ko may recall. Ate Neats. Okay. Ate Neats. Ng bayan. Ate Neats ng bayan. Okay. Ate Neats ng bayan. Pwede bang bigyan nyo kami ng konting background tungkol sa PLCPD? Ano ba to? Gaano ba katagal ito? Ano bang ginagawa ng PLCPD? At tungkol naman sa CRN, Child Rights Network. Bigyan nyo lang kami ng konting backgrounder dito. Konti lang. Mga 45 minutes. Sige, kaya ko yan. Yung PLCPD, NGO siya. So, madalas lang kami napapagkama ng government dahil dun sa pangalan, no? Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation Incorporated. Yan yung legal name. Pero medyo popular na rin yung PLCPD, especially since
Nabanggit mo nga, attorney, kami yung convener ng Child Rights Network. Yeah. So, 38 years na yung PLCPD. Ang issues namin malawak. So, human development talaga. Ito ay membership type of organization ng mga national legislators na nakaupo. So, kung sino lang yung mga pasok dun sa criteria namin na malinis ang pangalan, hindi convicted ng human rights violations, hindi stockholder ng mga tobacco companies, mga sin products, yan. So, willing mag-support sa mga issues on human development, nire-recruit namin for membership. Okay, so 38 years, ang tagal na nitong grupo ninyo, no? Bali, 10 years before ka pinanganak. Mga 12. Okay. Oo. Pero paano ang funding ninyo dito? I mean, sa tagal nito, paano kayo tumatakbo? At mukhang napakalaki ng ginagawa ninyo. Paborito kong tanong yan kasi gusto kong patunayan na yung PLCPD, isa sa mga medyo konting legitimate na NGO. So most of our fundings come from UN agencies. Meron din kami sa government from time to time, particularly from the Commission on Population and Development because of the issues that we carry. Meron din kami minsan sa DOH ngayon. Pero yung mga partnerships namin talaga, marami with the government. Ngayon, yung topic natin, ang partnership namin ay sa Philippine Statistics Authority and DOH. Okay. Pero itong CRN naman, bakit naman ninyo ito ginawa? Kaya paano nyo ito binuo? At ilan na ang members dito sa CRN? Yung CRN, very interesting story. Nabuo yan dun sa yung PLCPD kasi every opening of Congress, nagkakaroon kami ng multi-sectoral conference. So, iba't ibang mga sector ng society, ginagather namin to consult them on what could be the possible priority for the incoming Congress. So, noong 2007, dun sa isang breakout session ng mga children's groups, alam ko priority niya rin yung positive discipline dati. Ngayon, positive parenting na siya, nag-evolve na. Doon nabuo yun, yung concept na gumawa nga tayo ng sarili nating network. So, it's a loose coalition of 70 organizations across the country. So, Luzon, Visayas, Mindanao, and BARM. Maraming malalaking organizations dyan. For example, UNICEF, Plan International, World Vision, Save the Children, hanggang people's organization like the Zone 1 Tondo organization. Basta't meron silang gustong i-push, ang common mandate lang talaga namin, legislative advocacy. Wala kaming programs and services. So kung yun ang priority ng isang organization, they can do that on their own. Okay. Pero as a group, kung ano yung mga batas na dapat natin i-prioritize. So talagang staple na kayo sa Kongreso, no? Sa Senate at sa lower house. Talagang kayo pinaka main resource body I'd like to pagdating think that. sa bata. Okay, talagang malaking karangalan po na nandito kayo ngayon. Okay. Thank you. Thank you sa airtime. Pero pwede niyo bang ipaliwanag para sa ating mga viewers, ano ang Universal Birth Registration at paano ito konektado sa karapatan at proteksyon ng mga bata? Pwede, attorney. Yes. Actually, gusto ko siyang pinag-uusapan kasi imagine 2025 at sa dami ng batas ng Pilipinas, alam niyo ba na ang Pilipinas ang may pinakamaraming batas for the protection of children sa buong mundo. And yet, meron pa tayong about 3.7 million Filipinos, hindi lang naman ito mga bata, na unregistered. Yeah. Iba pa yung issue ng hindi siya registered dun sa walang birth certificate, pero registered. So, across the country, meron tayong, I'm sure kasi yung data natin, yung din ang ginagamit namin, 2020 pa yan 3.7. I'm sure mula 2020 until na may pinanganak pa na hindi din na-register. So, average na lang yan. Malaking bagay siya para sa Pilipinas dahil priority talaga ng government, yung universal. Ibig sabihin lahat. Walang maiiwan. Yan din naman ang call natin sa Sustainable Development Goals to leave no one behind. So yung Pilipinas, in fairness, tayo yung may pinakamataas na birth registration naman, not only in the region, well, in the region tayo may pinakamataas, pero across the globe, globally, isa tayo sa may pinakamataas at 98%. Pero ibig sabihin, dahil yung populasyon natin ay 100, ano bang gusto nating pag-usapan na population? Yung sabi ng, yung official o yung tansya namin? Ay, yung tansya nyo. Mas interesting yung tansya ninyo. Tansya namin mga 120 million. Okay. So, kunin mo yung 2% nun. Yun yung unregistered. At surprisingly, kahit sa NCR, meron pa rin mga unregistered. Pero bulto, nandun naman sa tinatawag nating
GIDA, or Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. So ngayon, nung nagkakaroon kami ng birth registration caravan, nag-survey kami sa mga community kasi nagugulat kami, NCR, marami pa ding hindi unregistered. So tatanong namin yung mga dahilan. Yeah. Ang common, poverty. Okay. Kasi may bayad. Yeah. So, kung yan ang problema, ano ngayon ang i-offer natin na solution? Hindi naman pwedeng nagtanong ka, nakinig ka, sinabihan ka na anong problema, wala ka namang i-offer na solution. Yeah. Second, hindi nila alam yung importansya ng birth registration. Lalo yung mga matatanda na. Meron kaming na-meet 97 years old. Wala pa siya, hindi pa registered yung kanyang kapanganakan. Ngayon lang siya nag-iisip dahil meron tayong batas na magbibigay sa kanya ng 100,000, yung Centenarian Act. Oo nga. So, kailangan niya ng dokumento na realize, kailangan ko ng birth certificate, national ID. Para ka makakuha ng national ID, kailangan mo ng birth certificate. Sa school, pwede kang mag-enroll kasi yung DepEd, meron naman silang memo na tanggapin niyo yan, i-enroll niyo, pero hindi ka makakagraduate. Parang all roads lead to that one particular document na supposedly lahat ng tao sa buong mundo may hawak. Supposedly libre yan, binibigay yan ng libre ng gobyerno. Pero ang reality, may mga kulang pa din. Yes, pero paano ngayon? Kunyari, gawin nga nating, katulad sinabi mo, poverty. So, dapat ang sagot, gawing libre ang Yes. pag-register ng birth, no? Pero paano ngayon yung mga kaakibat ng mga dokumento katulad ng affidavit? May mga bayad din yan. Ano ang plano nating gawin dun? Magandang tanong yan. Actually, two-pronged yan, attorney. Kasi una, syempre gusto sana natin ibigay na lang ng libre. Yeah. Kasi kung yan ang problema talaga, poverty, parang siguro safe nang i-assume ng mga 85% na mga natanong namin, puro poverty yung dahilan. Although hindi kasi lahat naman poverty. Pero kung yan ang problema, ibigay na lang ba natin yan ng ganun-ganun lang? May danger kasi dyan sa ganyang konsepto. Okay. Una, sa side ng government, kasi revenue generating ano din siya, mechanism di ba? Yung birth registration. Pero yung complacency, magiging relax yung mga tao na okay lang naman pala. Kahit hindi kita i-register ngayon, okay lang, makakapag-register pa naman tayo anytime na gusto natin. Dapat hindi ganon, kasi gusto natin may disiplina. Una, gusto natin ma-realize ng mga tao, ng lahat ng tao, kung gaano ka-importante yung birth certificate. Second, ay yung meron kang hindi naman time limit. Ano bang ibang term na pwede natin gamitin? Yung panahon lang, sapat na panahon. Meron kang Para kung prescription o prescribed period. Prescribed period. Para makita ka ng gobyerno na ito yung anak ko, i-register natin within 30 days. Nasa batas yan. Na yung batas natin, 1930 pa po, malapit na mag-isang daang taon. So, kailangan na din talaga siyang i-amend, no? Yeah. Pero, yun, within 30 days, regardless of your economic status, that's free. Pero ang gusto natin, kung hindi ka pa na-register beyond 30 days, regardless of your age, at indigent ka, ibig sabihin, mapapatunayan mo, wala kang capacity to pay for the affidavits, for the, actually kahit yung, yung sa Catholic na, baptismal. May bayad din yun. Lahat yan may bayad. Alam mo, attorney, meron kaming na-interview sa Tawi-Tawi, sa Sulu. Ang kwento niya, yung anak niya, 3 beses ang nag-grade 11, sinabi ng teacher, sayang naman, Santino. By the way, yung video na binabanggit ko available sa CRN Facebook page, marami kaming videos, mga testimonial, mga real life stories. Okay. Mga lived experiences. Ang sabi doon, sayang naman si Santino, umabot na ng ganitong edad, hindi rin makakagraduate kasi wala siyang birth certificate. Alam mo, attorney, ang problema? Paglalakad nila ng mga dokumento, yung mga requirements para makapagpa-register ng birth, una, oras, matatanda na yung parents. Pangalawa, bawat baba nila, kasi tawid dagat to Ito yung mga nasa stilts, di ba? Yung mga stilts yung bahay. Kada baba nila, dahil mahaba din yung oras, kailangan din nilang magmerienda, kailangan mamasahe. Alam mo yung binanggit na amount, 10 piso. Sorry. Naiyak ako. Every time nakikita ko yung video na yun. Kung tayo, kayo nasa Muntinlupa kayo, di ba? Hindi natin problema kahit sabihin natin na, sige, ang average kasi kinompute namin nasa mga 1,200. Pero naman talaga mga tao na makaka-afford ng 1,200. Pero hindi lahat kaya yun.
Yung sa Sulu, sa Tawi-Tawi, 10 piso yung problema. Hindi ba yun kayang tugunan ng... Sorry. Di ba yung kayang tugunan ng gobyerno? So, yun yung mga bagay na gusto namin. Pinaglalaban namin. Yung mga ganyan, walang kakayahan, sagutin nyo na. Huwag yun ang pagkakitaan. Marami pa tayong ibang sources ng revenue sa government. Yeah. Actually, dapat nga talagang malaking panawagan natin to sa mga local government units kasi sila talaga yung nag-i-impose ng mga fees, no, yung sa ating local civil registrar. Yes. No? So kaya kailangan sana talagang magkaroon tayo ng pagkakaisa na katulad nga dito na binanggit ni Ate Nitz, 10 piso, napakalaking bagay na, no, para sa mga taong hirap na hirap talaga sa buhay. Kaya sa ating mga local government units, apila natin na ayusin natin ang ating mga fees na para maging very affordable talaga. sa kanila, no? Sistema. Actually, I don't know, correct me if I'm wrong. Meron pa nga akong narinig na yung 30 days libre yan, no? Within 30 days na pinanganak ang bata, libre yan, except yun ang pagkakalam ko, except pag live-in partner sila. Pag solo parent at o mag-asawa, libre ang registration ng bata. Pero pag live-in partners, parang hindi libre. Ewan ko kung tama yun. Actually, hindi yung period, yung time frame ang problematic. Ang problematic yung acknowledgement ng parent, ng tatay. Kasi kailangan niyang pirmahan, kailangan niyang acknowledge. Wala silang marriage certificate. Kasi kung cohabiting, That's right. yun Oo. yung challenge doon. Minsan, mahirap hanapin yung tatay or nandyan pero ayaw i-acknowledge. Kasi kung ano man yung, for eventualities, halimbawa, hindi sila mag-work, yung relationship, anytime pwede niyan talikuran yung family. So, yan yung mga bagay na kailangan din natin i-address. Okay, so talagang narinig natin na you can hear and you can see from Ate Nitz yung talagang passion niya para dito, no? Being isang child rights advocate, ano ba yung nakikita niyo particular na sektor o lugar sa bansa na madalas na apektuhan itong pagkawala ng birth registration ng mga bata? Kwentuhan ko kayo ng isa sa Tawi-Tawi. Recent lang to, mga 2-3 weeks ago, nagpunta kami doon kasi gumagawa kami ng ordinance on universal birth registration. Ang kwento ng mga taga-Tawi-Tawi, sa Turtle Island in particular, yung mga turtles, itlog pa lang, bilang na. Seryoso. Actually, nung kinukwento yan nung LGU, hindi nga namin alam, maiiyak ba kami o matatawa. Kasi, buti pa yung turtle, itlog pa lang, bilang na. Samantalang yung tao, dahil hindi marating ng serbisyo ng gobyerno, marami sa kanila hindi pa registered. In fact, yung lugar nila, geography-wise, mas malapit sila sa Malaysia kaysa sa Pilipinas. So kahit na yung center of the government doon sa BARM ay nasa Cotabato City, mas malapit pa rin sila sa Malaysia kaysa sa Cotabato City. Kaya nga importante din ang public and private partnership. So may mga private organizations, mga NGOs, even UN and UNHCR, sila yung nagpupunta dun sa lugar para makapagparehistro ng mga bata. Pero iba ang value pag meron kang batas kasi, attorney. Nandun yung sustainability, nandun yung masisecure mo yung funding para masustain yung program. Tapos program, hindi siya activity-based, hindi siya project, tuloy-tuloy, isusustain mo yan. Ikaw ang pumunta doon. Ilapit mo yung serbisyo sa tao. Magagawa lang yan kung meron kang batas. So itong batas na to, syempre ang sasakupan nito ng buong Pilipinas, no? So, kasi sa kasalukuyan nga, ang ating mga local civil registrars, may kanya-kanya sila kasing ordinansang pinapatupad in every jurisdiction. Kaya kung minsan pati rates magkakaiba, no? So with this, ito standardized at ang hinihingi natin maging libre. Yes. Okay. Well, actually ganito, to be more precise, nung siguro mga first 10 years na nilalaban ng CRN, itong bill, ang gusto talaga namin gawing libre. Yung across the board, lahat libre. Kahit milyonaryo ka, bilyonaryo ka, ilibre na natin. Tapos at a certain period, siguro sabihin natin hanggang 2030 libre, pagkatapos niyan, balik tayo dun sa within 30 days, libre, beyond that, may bayad ulit. Pero nag-apila yung mga local civil registrar. Okay. Kasi nga, revenue generating din siya. So dapat sa mga may Tsaka yung hirap discipline.
Yes. So, approved Indigents. naman yan para sa mga child rights advocates. Sa mga indigents lang Oo talaga nga. yung ilibre natin. Oo nga. Oh, so through your initiative, talagang dapat nga maging standard na to sa buong Pilipinas, hindi Yes. kanya-kanyang LGU, kanya-kanyang patakaran. Yes, correct. Ano ba? Actually, thank you na binanggit mo yan, attorney, kasi isang provision dun sa bill, yung bibigyan natin ng power and authority, yung PSA, yung head nila ngayon, yung position niya, ang magiging, well, ngayon naman talaga NS, National Statistician Civil Registrar General, NSCRG, pero gusto nating i-strengthen yung kanilang mandate by giving them the authority over all the LCR para standard. Okay. Oh, good. Kung Okay. ano yung policy ng Quezon City, policy sa Tawi-Tawi. Okay. Ano yung form na ginagamit natin sa Muntinlupa City, gagamitin sa Sulu. Mhm. So, dapat may isang ahensya lang talaga. Part yon nung laman ng bill natin na strengthening ng PSA. Okay. Kanina nabanggit nyo yung public-private partnership. Mga NGOs natin yan, no? Ano ba yung nakikita nyo po pwede nilang maging papel dito sa ating ginagawang advokasya? No? Ma'am, para at least sa mga nakikinig ng mga NGOs dito, yung mga nasa community-based organizations natin, isa itong napakahalagang gawain na dapat pagtulong-tulungan natin. So, Atini, saan yung po pwede nilang may contribute? Dalawang bagay. Una, yung walang gastos. Walang masyadong gastos, yung puso mo lang para sa tao. Tumulong kang mag-advocate. Write a letter to your congressman, to the senator. Kung nasa social media kayo, tag them in all your posts. Or better yet, share niyo yung post ng CRN on Universal Birth Registration. Kasi lahat ng mga materials namin backed by evidence. Scientific and empirical. So, nangihingi rin kami ng mga kwento mula sa communities. Magandang i-populate natin yung social media platforms ng mga ganitong kwento. Pero maliban pa dyan, kung may mga resources, kayo, yung mga private entities, mga NGOs or corporations, na wala naman kayong interest sa boto ng mga marirehistro, magandang tumulong na kayo makapagparehistro. Sagutin ninyo yung mga gastos ng requirements at saka yung actual na birth registration. Ang alam ko, nasa 155 yung registration per se. Pero 300, sorry, pero yung copy ng birth certificate per piece, 155. Per piece yung sinasabi natin kasi minsan kailangan ng panibagong copy. Pero attorney, actually, meron na tayong batas recently lang to, para mga 2 years ago. Yung permanent validity ng birth certificate. So, dun sa mga nagre-renew ng passport, hindi nyo kailangan na paulit-ulit kayong kukuha ng NSO certified or original copy ng birth certificate kasi magastos din. Ang marriage pasensya, natatuloyin ko na rin, no? Para sa mga viewers natin. Since nabanggit nyo yan na isang permanenteng dokumento na pwede magamit, hindi yung hingi ng hingit, bayad ng bayad. Sa marriage certificate ba, meron din ganyan? Same. Okay. By the way, Same, dagdag yes. ko lang, attorney. Yung issue ng civil registration vital statistics, hindi lang siya sa birth. So may mga issues din tayo on marriage certificate kasi minsan may mga falsified documents. Sa death certificates din, medyo malaki din ang problema natin. Ang issue ng birth certificate at ng death registration pala, birth registration and death registration, medyo malaking problema natin sa BARM. Kasi kung ang average natin sa buong bansa ng registered birth ay 97 to 98%, sa BARM, nasa 76% pa lang yung birth registration. Yung death registration, medyo mataas din sa kanila dahil sa Muslim tradition, dapat within 24 hours, malibing mo na. Oo. So, yung autopsy nun, ang nagiging problematic. Minsan, hindi nakaka-capture yung totoong cause of death. Okay. Pero ibang issue pa yon. Binanggit ko lang kasi part siya ng buong civil registration and vital statistics system. Actually, yung isa kong tatanong yan, ano ba yung mga salient points o key reforms ng Civil Registration and Vital Statistics Bill? Aside from those I've mentioned earlier, yung digitalization tsaka digitization. Quickly lang i-distinguish ko lang. Ang digitization, yung meron kang hard copy, halimbawa yung birth certificate mo, di ba? Or nagpa-register ka, halimbawa sa local civil register, isa-scan, itatago, isa-scan or ipipicturean, itatago. That's digitization. Digitalization ay yung actual na real-time. Magpapa-register ka, ngayon, i-input, i-encode ko,
papunta doon yung PSA, party ng strengthening nila Okay. ng mandate. Meaning, kung sinong i-register sa Muntinlupa, makikita na yun ng PSA sa Quezon City, pwedeng makita yan ng Tawi-Tawi. Pero syempre, may mga, ano naman yan, may mga, anong tawag dito, dahil dun sa Data Privacy Act, kailangan mo naman i-request Yeah. yun. Pero ibig sabihin, meron kang real-time na repository. Yes. No? Tapos ang dami nating climate-related or human-induced na mga disasters, yung mga document, ang taas ng risk na mawala, masunog, Yeah. 'di ba? Mabaha, nako. Don't get me So- started on baha. pero 'yon, 'di ba? Ngayon sa Cebu, Lumindol, Yeah. kagabi. So may mga documents na Yeah. pinakita na Tama. nawala, sumabog. Mas safe kung meron Yes, kang electronic yes. copy. Oo. So aside from that, tapos ang sabi natin, yung 100% talaga yung target ng Pilipinas na makapag-register tayo by 2030 dapat. Pero 2040, kasi meron tayong tinatawag na CRVS decade. So okay lang yung 2040 kasi kasabay siya nung Ambition 2040. Diba? Okay. So yun, sana pagkatapos ng SDG tsaka ng Ambition 2030, timely na ang registration ng lahat ng tao. So among other things, Oo nga. At isang pangarap na matagal na yan na maging safe ang mga records ng ating mga kababayan, no? Naalala ko lang din, kayo na kasi napag-usapan na bring up natin yung public-private partnership, no? Siguro dapat manawagan na rin tayo sa mga IBP natin na mga kasama, mga abogado. Kasi ang alam ko, meron ng requirement o mandato ang Supreme Court na dapat mag-render ng community service ang mga abogado. At ito dapat ang isa nilang po pwedeng gawin, no? Matulungan ang mga wala pang birth registration o birth certificate na mabigyan. Kung ano man. Yes, ma'am. that's correct. Actually, meron tayong, yung PSA, meron silang program na tinatawag na BRAP, Birth Registration Assistance Project. Pero, nationwide to. Ito yung ini-ease nila yung mga requirements. Binabawasan yung requirement para mas madali ang yung buong process ng registration ng late registration basically. Pero ano yun dapat yun may MOA with them, yung LGU. Yeah. May mga malalaking cities, for example, Quezon City, walang MOA with PSA. Pero meron silang Operation Birthright. So may mga kanya-kanyang mekanismo, yung mga LGU. Pero sa mga ganitong klase ng project, may mga private partnerships. For example, yung Child Rights Network. Nakipartner kami sa Malabon, sa Baseco, Tondo, and some parts of Quezon City. Sarili naming gastos. So, para makapag-register, yung ID, what's this NGO ba? Yung Alternative Law Group, you should be familiar with this. Ideals nga. O Saligan. Tsaka Saligan, no? Yun, talagang pumupunta sila sa mga GIDA. Okay, Yung mga very geographically good. Oo, isolated oo. and disadvantaged areas, mga lawyers yun. Hindi, Then tsaka may register. IBP chapter per ano yan. Ayun per, nga, oo, isa sana, pa yan. di ba? Kung lahat yan, maging advocacy nila lahat to. Palagi ko napakalaking bagay para sa ating mga Tulong-tulong, kababayan. mapapataas natin yung bilang ng mga rehistradong Pilipino. Tama. At ito ay isang napaka-importanting dokumento na dapat hawak ng bawat mamamayan ng ating bansa. O Ate Nitz, meron ka ba bang mga pwedeng sabihin sa ating mga viewers bago tayo magtapos? Oo. Nananawagan lang po kami yung bilang Child Rights Network, PLCPD, at partner ng One Munti at Batang Munti, na lahat tayo magtulungan para maipasa natin tong batas na to. Walang pangit sa batas. Sisimulan ko na mula dun sa 1930 pa yung batas natin. So parang ilang tulog na lang, 100 taon na siya. Siguro naman hindi nakalabisan na baguhin na natin yung batas. At ini-encourage namin kayo, basahin ninyo yung batas. Sa ngayon, English pa yung downloadable formats kasi both in the Senate and in the House of Representatives website. Pero yung CRN, naglalabas kami ng mga materials in chewable pieces para makita ninyo kung ano ba talaga yung laman nung bagong omnibus at komprehensibong civil registration and vital statistics. Dagdag ko pala, attorney, nakalimutan ko kanina. Kasama dun sa isang salient feature, yung binibigyan ng authority ang PSA na mag-investigate ng mga
falsified birth certificates. Oo. Kasi yung recent na Alice Alam niyo na, oo, ma- Alice Go, sa ano, Davao, problem, merong oo. 1,200 spurious birth certificates. So yan, dati kasi kailangan pa ng court order. So ngayon, pwede ng PSA Ang gumawa ng ad mag-investigate. hoc investigative committee. Ang daming importante, relevant, timely, at urgent na mga provisions na nandun sa bill. Sana maipasa natin this Congress, patapos na yung discussion sa budget sa House of Representatives. Actually, last day bukas, tas amendment na. Sana ito na ang i-prioritize ng Congress. Lahat ng Pilipino dapat may birth certificate. Tama. Pilipino. Kaya nga sana sa mga iilang medyo mapagsamantala pa, wag naman nating gawin ito sa ating bansa. Very un-Filipino na bigyan ng birth certificate ang hindi naman talagang Pilipino. No, tulungan natin ang atin at wag nating pabayaan na tayo ay na-take advantage ng mga hindi nating kababayan. Okay? Atinits, thank you very much for your time. Marami kaming natutunan, no, at napakahalaga ng pagdalo nyo ngayong araw na ito. No, at syempre, maraming salamat din sa lahat ng tumutok at nakinig sa ating podcast ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod naming mga episodes. Abangan ninyo. At kung kayo man ay may mga concerns or questions, ilagay nyo lamang yan sa ating comment section below. Sasagutin namin, lalo na yung mga katanungan nyo ngayon tungkol sa late birth registration. Dahil dito sa Batang One TV, patuloy naming ilalapit sa inyo ang mga programang may kinalaman sa kinabukasan ng bawat Batang One. Tayo ang makikinig para ang lahat ay matuto at kasama niyong kumilos dahil ang ating boses mas malakas pagsama-sama.